What's up mga dre? Ngayon ay gagawa naman ako ng kakaibang dish, product coming from Italy. Ang tawag nga pala dito ay ossobuco. At kung paano gawin, tutok lang dito sa Akasa Vlog. At ang unang gagawin natin, simple lang. Timplahan lang natin ng salt and pepper yung shank o yung bulalo na gagamitin natin para sa ossobuco. At mag-ready na tayo ng pulbos. Kahit 2 kutsara lang para may kapanan natin ang ating bulalo. At sa pagme-makeup nito, siguraduhin mo lang na magkabilang pisngi meron para hindi naman nakakaya sa ating mga bisita. At sa isang pan, maglagay na tayo ng mantika dahil dito mag-uumpisa na tayo magprito. At sa pagpiprito, ibabrown natin siya kabilaan at pagkatapos ipapasok natin siya sa oven. Dilipat ko nga pala ang ating bulalo sa kawaling bakal para hindi masunog sa loob ng oven. Lulutuin natin siya dito sa oven ng mga 1.5 oras. Pagkatapos isi-simmer natin siya maya maya. At inumpisahan ko na nga pala maggayat ng gulay na gagamitin natin para sa ating ossobuco. So nag-chop na nga ako ng carrots. Ang pagkat nga pala nito ay brunwa kung tawagin o yung maliliit na cubes. At sinunod ko na nga pala ang buli na sibuyas na lagi nagpapayak. Ikat lang natin siya ng kasing liit ng carrots na ginayat natin kanina. At syempre, ang ating celery. Ganun din, cut din natin ng kasing laki ng carrots o ng sibuyas. A few inches later. Dito nga pala, umpisa na natin igisa yung gulay na ginayat natin kanina. Yung carrots, onion and celery. Dahil dito natin nilalagay yung ating karne na bulalo para i-simmer ng another 2 hours. At after natin maigisa na mahusay, lagyan na natin ng 2 kutsarang tomato paste. At pagkatapos, naglagay ako ng pulbos harina. At ito ay magiging pampalapot ng ating niluluto. At pagkatapos, naglagay ako ng 1/2 cup ng water. At sa puntong ito, bubuksan na natin ang ating red wine dahil maglalagay tayo nito sa ating niluluto. Naglagay nga pala ako ng 300 ml na red wine dito sa ating niluluto. At pagkulo ng ating niluluto, naglagay na nga pala ako ng beef cubes o buwilyon. At pagkatapos, naglagay din ako ng beef stock na nabili ko dyan sa kanto. At makalipas na 1.5 taon, ilalagay na natin siya dito sa ating braising pot. At pakukuluan natin siya sa mahinang apoy o simmer sa loob ng 2 taon. A few inches later. So habang hinihintay natin maluto ang ating beef, so sinimmer lang natin siya sa apoy
mahina ka sa maluto, siguro mga 2 hours. So, syempre, hindi naman po pwedeng nagluto tayo ng beef na walang partner. Syempre, papartneran natin siya ng rice. So, umpisa ko na magluto ng rice para sa ating partner, sa ating ossobuco. At yung tawag nga para sa kanin na to ay saffron risotto or risotto saffron, o bahala na kayo. Basta ang main ingredients natin para sa kanin is yung saffron. Actually, bumili ako ng saffron. Napaka-kunti lang, $12. Ganun siya kamahal. Pero alam ko sa atin, yung saffron, di ba yung nilalagay sa lugaw? Pero ba't dito ang mahal? Sobrang mahal. So, hindi ko naman ubusin lahat. Gagamit lang ako ng konti para dun sa ating stock or soup stock ng ating rice. Sa isang saucepan, naglagay ako ng beef stock or beef broth. Bali, ito yung gagamitin natin pansabaw sa kanin maya-maya. At naglagay din ako ng 1 cup na tubig. At dito, ilalagay na natin ang golden saffron. Kaya tinawag kong golden kasi mahal. Durugin lang natin siya bago natin ilagay. At syempre, hindi natin yan sasayangin. Ipigayin natin yan. At nilagyan ko na rin ng 1 teaspoon na salt para magkaroon ng alat ng kaunti. At habang pinakukuluan natin ang stock na gagamitin natin, dito, magluluto na ako ng risotto. So naglagay ako ng butter. Sinunod ko na dito ang ating sibuyas na napapaiyak. Igisa lang natin to. At pagkatapos, isusunod na rin natin dito yung garlic. At sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating rice. Ang brand ko nga pala, Japanese rice. Naglagay lang ako ng 2 cups para sa amin. Medyo marami-rami na rin to kapag naluto. At pagkatapos natin igisa yung bigas o yung rice, umpisa na natin maglagay ng ating tubig o yung soup stock na ginawa natin kanina. Lalagyan lang natin siya ng paunti-unti at pagkatapos tatakpan natin siya hanggang sa maluto. Grabe oh. Gusto ko malambot na malambot. Siyempre sa kabila naman yung ating risotto rice. Maluluto na rin yan. So gusto ko medyo malapot-lapot ng konti. Parang Jollibee rice. So mga another, ito 5 minutes. Ito tansya ko mga ano pa to, mga kalahati hanggang 45 minutes pa. So, balikan natin, okay? A few inches later. Finally, naluto na rin ang ating risotto. Seryoso guys, masarap tong rice na to kasi ginamitan natin to ng soup stock. Hindi basta ordinaryong tubig. Kumbaga, may lasa yung ating panabaw dito sa ating risotto. So, magto 2 hours na yung ating
beef. Medyo nagugutom na ako. Yun lang, kailangan medyo may ano ka dito. Tiyaga kasi sa papapalamot ng baka. Patagal. Lalo yung bakang, yung bulalo, yung shanks. Diba may mga knitted yan. Yan, medyo matigas. Gutom na ako. Tingnan natin guys. Sarap po. Yan, pinakuluan sa red wine yan. Sarap. Ito ko subo ko ay hindi ito yung hindi ito yung bukot ng December. Kasi dati kasi kung hindi nitatanong dati akong trabaho sa barko. So ito yung isa sa mga nagustuhan kong recipe na meron sila. Italian recipe siya. Kung saan parang binibrace yung laman ng baka sa red wine hanggang sa lumambot siya doon. So, tapos may konting mga panimpla lang. Pero masarap talaga siya, lalo kung sasabayan mo nung pag-partner niya na saffron risotto. Masarap siya. So, luto na siya, So, ito na lang hinihintay natin. Kasi, tinikman ko kanina. Medyo may kagat pa ng tigas. So, konti na lang yan. Konti na lang. Tapos, hain na natin. So, wakas naluto ng ating beef. Malambot na talaga siya. So, pakita ko sa inyo. Ito mamaya, ihiwalay natin tong beef. Ito pakukuluan pa natin siya kasi lumapot. So, yung maging gravy niya. So, pwede ko na itong tanggalin. I think, super lambot na siya. Okay? Pero tikman muna natin yung sabaw. Kanyang sauce. Napaka-rich. Rich. Ayun, no? Para ko nagbabalik sa naalala ko yung nasa barko. Grabe. Okay, ipa-plate na natin to or ihiwalay natin yung laman. Then ipa-brace natin yung natira. Okay. Ipit na siya. Ihiwalay na siya sa buto. Ayun, no? 1 point. Next. 2 point. So ito, gagawin ko dyan. Gagamitan natin siya ng pang-blend. Ito. Charan! Ito. Ini siya. Teka lang. Para makita niyo naman. Yung pa natin iba. Para walang masayang. Ganda tingnan nyo. Magiging pino pa yan mamaya. Tapos yan na yung pang tatoppings natin sa ating plating. Plate tayo siyempre. Ayan. Tapos tapunan mo lang ng konting butter. Ayan. Ayan guys. Ayan siya. Diglis. A few inches later. Ayan o. Yan yung tanong. May mga knitted pa siya dito banda.
Ayun o. So, lagyan natin ng sauce. Mga sauce. Baliktad eh. Yan. Sarap. So, ito na siya guys. Yan na siya. Look. Diba? Bagay na bagay yan sa... Ano ba? Ganyan. Kulit ano. Grabe, ilang oras ko niluto ito. Make it 3 hours. Siya. Oh. Okay na. Kain na. Kain na. Sa totoo lang, may naalala ako sa pagkain na to. Dahil nga nagtrabaho ako sa barko, yung pagod, puyat, boredom, sermon ng mga kapo, ng mga chef, weather, kapag rough sea, yung tipong hindi mo alam kung saan ka susuka, sa sobrang hilo, ano pa, marami. Kaya salute sa mga seaman, sa mga seafarer na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap sa pamilya. Ngayon, hindi na ako nagtatrabaho bilang kusinero, nagpalit na ako ng karera. Pero na-enjoy ko pa rin makapagluto sa bahay, na makapagluto para sa pamilya. Hanggang sa muli!